Tawagin ko na po ang one of our successful grant visa sa Australia. Please welcome Miss Christina Paz. Hello Ayan. po. Good Hello. evening. Hello, Ma'am Christina. Ano po yung trabaho niyo before sa Dubai bago kayo nakapag-decide na mag-apply as a student visa sa Australia? Actually po, nag-work ako sa isang malaking kumpanya sa Dubai, Kia Motors Company. Part po siya ng Juma Al Majid. So, I'm working po as a coordinator, customer service coordinator, as well as service advisor. And ayun po, sanay po ako sa office work. 8 years po. Ano naging dahilan kung bakit ka nag-decide na mag-apply as a student visa sa Australia? Well, actually po kasi sa Dubai, trabaho, bahay, spiritual, then padala. Which is, ang naiipon ko lang is resibo. At hindi pa ako sigurado na mape-permanent kasi as in wala. So, yun po yung nag-sink in sa utak ko na tumatagal ako sa Dubai nang walang nangyayari. Maybe at the end, kasi marami po akong nakita na 10, 15, 20 years. At the end, umuwi lang din po sila sa Pilipinas. So, naisip ko po na kung halimbawa pumunta ako ng Australia, may chance po na maging permanent residence ako. Kaya yun po yung naging kaisipan ko or naging natin sa puso ko na gusto kong pumunta ng Australia. Okay. So actually maraming makaka-relate sa'yo, no, ma'am, lalo na sa mga OFW natin na sa iba't ibang bansa. Kasi, di ba, kumbaga parang babalik ka din sa Philippines, ika nga nila. Paano niyo naman po nalaman yung Visa Center International? Talagang nagsisearch ako online kung ano yung mga agency na talagang nakakapagpaalis ng mga student visa dito sa Australia. Then, marami po akong nakita, maraming tumawag sa akin, maraming feedback akong pinanood. And isa sa nakakuha o nakapukaw ng puso at isip ko, ng attention ko, is yung Visa Center. And then, nag-research ako kung sino yung mga nakaalis, kung at totoo ba talaga to. Kasi marami po talagang, dumating na rin po kasi ako sa point na na-scam. Okay. Yes, opo. But I still keep searching po. Then nung nakita ko yung Visa Center, sabi ko, I think ito na yung mag-stick ako na dito na i-process yung documents ko. Kamusta ka naman na ngayon dyan sa Australia? Yes po. At first po, talagang sobrang kinakabahan ako nung pagka-landing ko pa lang dito sa Australia. Nung nag-landing po pala ako, it was like 17 degrees. Sobrang lamig. Nung umalis po ako sa Dubai, like 45 degrees. Tapos yung humidity, sobra pa po. Kaya nung lumapag ako po dito sa Australia, sobrang lamig. Buti na lang po marami akong baon na jacket. And yun po, nung nandun na po ako sa immigration, I prepared everything po na mga documents na kailangan nilang kunin. Then when they get the documents po, they just saw visa granted student. That's it. Very easy po when I came to the immigration. Very helpful din po sila. And napakabait din po ng mga officer. Meron po akong naging mga kaibigan kasi isa po akong saksi ni Jehovah. So, nag-contact na din po ako sa kanila after po ng pagpunta ko dito. And yun po, sila po yung sumundo sa akin. Sila din po yung nag-prepare ng accommodation ko. Kaya po, madali lang din akong naka-adjust. Kasi po dahil nagkaroon na rin po ako ng maraming kaibigan. And ginala din po agad nila ako sa magagandang lugar dito sa Australia. Ayun po. Ano po yung program na kinuha niyo or yung course? Naging work ko po kasi is the office. So, yung work ko, kinonect din po dun sa course na kinuha ko, which is Advanced Diploma Leadership Management, like that po. And yun po. Then, nung nagpunta po ako sa school, sabi ko, sana maging okay. Sana
ma-approach nila ako ng maayos. Then, pagpunta ko po doon, ang bumungad sa akin, puro Pilipino. Sabi ko, ay, mga Pilipino, even the receptionist po, Pilipina din. Tapos, sabi ko, ay, ganun, ang dali lang din pala. Hindi pala ako mahihirapang mag-English ng sobra-sobra kasi halos lahat po ng classmate at nakikita ko doon is mga Pilipino rin. Pagdating naman sa accommodation, ma'am, kasi isa rin yung sa mga question. Well, actually po, dito po sa Brisbane, kapag pumunta ka or nalaman nilang estudyante ka, marami pong nag-o-offer na accommodation na mga Pilipino rin po ang may merong mga sharing, merong may pamilya na may available room na doon po nilang inauupahan. And ang nangyari po sa akin, isa pong couple, yung naging kasama ko sa bahay. So meron po silang 2 room sa isang bahay, up and down po yung bahay nila. Then sa isang room po ako nag-stay. Which is, ano naman po, okay naman po yung bayad kasi nasasapatan naman po talaga siya. Sa inyo po ba, ma'am, pagdating doon sa pagtrabaho, nahirapan po ba kayong kumuha ng trabaho? At saka yung, kung meron man na po kayong trabaho, yung kinikita niyo po ba is sapat para makapagpadala ka ba sa Pilipinas at makabayad ng mga bills, syempre everyday? Nung nagpunta po ako dito, nagbago po yung total hours para sa isang student kung ano yung allowed para makapagtrabaho sila. Before, it was 20 hours lang po. And this time po, ginawa nilang 24 hours na allowed na makapagtrabaho ang isang estudyante. So, nung una po, nakikita ko na nababawasan na yung pera ko para sa pang-tuition ko. Nag-struggle na rin po ako, nakaramdam na rin po ako ng stress. Pero po sa paraan ng paghahanap ng trabaho, kung hindi ka po mapili at kung hindi ka masyadong ma-address sa kung ano yung trabaho na kukuha mo, sobrang dami po. Sobrang daming ino-offer na trabaho. And as of now po, nagwo-work po ako sa isang restaurant na okay naman po yung sahod. Masasapatan po yung pangangailangan ko sa school, sa tuition fee ko. And yes, makakapagpadala pa rin po ako. Kahit konti lang. Kung i-compare natin, ma'am, sa Dubai, no, kasi syempre yun before doon ka tumagal, 'di ba, bago ka po makapunta ng Australia. Ano po yung difference nilang dalawa? Well, sa Dubai, sobrang dami po ng difference. Katulad na lang po ng working hours. I'm working like 6 days in a week. Pero dito, 24 hours in a week. Which is, yung sahod ko sa Dubai, magiging doble ng sahod ko dito. Kahit 24 hours lang po akong nagtatrabaho in a week. Yun usually na tinatanong ng mga aspiring student na ang konti naman, baka hindi sasapat, baka wala akong pambayad na ng mag-struggle na ako doon. Pero hindi naman pala, kasi kayo po is living proof na talagang makakapag-ipon at makakapagpadala ka pa din sa iyong pamilya dito sa Pilipinas kahit na nag-aaral ka dyan sa Australia. So, anyway, ma'am, last question ko na lang po, no? Sa pagdating sa struggle, kanina kasi sinabi niyo po, di ba, yung struggle niyo. Yun na po ba yung pinakamalaking naging struggle niyo as of now? Sa pagiging international student sa Australia? Yung struggle po, simple lang naman kung paano may adapt sa sarili mo eh. Kapag kasi stress niyo po yung sarili niyo, talagang mararamdaman mo na nag-struggle ka sa buhay mo. Pero kung you keep on praying po, and nandyan yung pamilya na para mag-support din, malalampasan din naman po. At saka yung balancing buhay, napakahalaga po kasi nun. Kasi kung yung magiging buhay mo dito is marangya, of course, hindi mo talaga masusuportahan ng pag-aaral mo. At hindi ka rin makakapagpadala sa pamilya mo. At isa pong paraan yun, yung naging simple, pinasimple ko lang po yung buhay ko dito. And ayun po, pangunahin din po yung spiritual. Kasi nagagawa ko po yung spiritual, nagagawa ko po yung masuportahan yung sarili ko. And pasimplihin yung buhay. Yung po yung napakagandang bagay na kailangan gawin ng mga estudyante para po maging okay yung kanilang buhay dito. Anyway, congratulations
Christina. I'm so happy na nakakataba din naman ng puso, 'di ba, na talagang Totoo po. meron talagang successful na international student sa Australia kasi marami din kasing lumalabas, 'di ba, ng mga sinasabi na ang hirap sa Australia, ang hirap ng accommodation, ang hirap ng work. Siguro kaya nila nasasabi 'yon kasi wala pa sila do'n. Kasi nagfo-focus lang sila sa Totoo po. Kasi po katulad ko, nag-work po ako sa as in nakaupo lang, computer, telephone calls. Pero nung napunta po ako dito, nakaramdam din po ako ng konting hirap. Kasi nagtatrabaho na ako ng nakatayo, nagtatrabaho na ako sa may mainit na lugar. Pero in-accept ko po sa sarili ko yon kasi yung hirap na yon is doble sa kinikita ko doon. Hingi lang ako ng konting message, of course, sa ating mga aspiring na mga estudyante na gusto talagang pumunta ng Australia kasi syempre gusto din natin bigyan sila ng parang inspirational na message, lalo na syempre sa mga nagdadalawang isip na baka mahirapan ako dyan, ganyan. So, kayo ma'am, manghingi lang kami ng konting mensahe para sa mga ating estudyante. No? Sa lahat po ng gustong maging estudyante dito sa Australia, mag-visit na po kayo sa Visa International dahil tutulungan po talaga nila kayo na matupad ang pangarap nyo na makarating dito sa Australia. And yun po, hanapin nyo si Miss Apple at si Miss Elsie. They will help you a lot po. Until the end po, kahit may mga struggle talaga, dumating din po talaga sa maraming struggle sa buhay. Kasi, ang totoo po, 2019, nung in-start ko yung process ng documents ko and dumating yung pandemic, pero solid naman po yung pag-aantay kasi nandito na po ako. And ang business center po talaga tutulong sa inyo sa mabait, friendly na paraan. And kung ano man po talaga yung documents na kailangan nyo, talaga pong i-insist nila na sana i-provide yung mga yun para po ma-approve talaga yung visa. Thank you so much, Ms. Christina, sa iyong time. Welcome po. Salamat din po. Opo, kasi syempre, di ba, alam naman namin na busy kayo, nag-aaral kayo, nagtatrabaho at the same time. So, syempre, yung ganitong time nyo is very precious kasi magpapahinga ka na lang. Diba? So, thank you so much, Miss Christina, and hopefully, maging successful kayo ng mas successful na successful. Kasi kung successful na kayo ngayon, gusto namin maging successful na kayo. Yes po. Lalo na syempre kapag graduate ka na dyan sa Access in. Thank you, Ma'am Christina. God bless po and have a good day po. Salamat po. Have a good day po.